Praise God! Isang umagang puno ng pagpapala at pag-asa sa ating lahat. Hallelujah! Hallelujah! Panibagong araw na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Tayo po ay magalak, tayo po ay magpuri, tayo po ay magpasalamat sa ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Hallelujah! Bagamat hindi man po tayo nagkatipon-tipon ngayon sa lugar ng Light Church, alam po natin, Panginoon, alam po natin na ang presensya ng Panginoon ay palaging nasa tayo yan. Hallelujah! Ayon sa kanyang salita sa Psalms 100 verse 1 to 2, umawi sa kagalakan ng lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa kanya at umawi ng may tuwa. Hallelujah! Hallelujah! Yes, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah! Atin pong pasalamatan ng Panginoon sa araw na ito. Hallelujah! Patuloy ka po namin pinapupurihan sa umagang ito.
dulang biyaya na iyong pinagkaloob sa sanglibutan. Panginoon, hindi man kami karapat-dapat, ngunit kayo na lamang ang iyong pag-ibig na umaapaw, na iyong binigay ang iyong nag-iisang anak, namatay siya sa krus, dumanak ang kanyang dugo para sa amin. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng pag-ibig at Diyos ng katarungan. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago at hindi magbabago noon, maging ngayon at magpakailanman. Panginoon, patuloy po kami nagpapasalamat. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Nagpapasalamat dahil ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Maraming salamat, Panginoon. Thanks, Jesus. Thanks, Lord. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng kapal, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masukulian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kapit. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan.
Diyos na tapat, Diyos na dakila sa aming mga buhay. Patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Patuloy ka namin sinasamba, dinadakila sa umagang ito, sapagkat karapat-dapat ka lamang, Panginoon, ng lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, at lahat ng pagluwalhati. Lord, patuloy kami nagpapasalamat sa kapunuan sa aming puso, sa iyong presensya sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah. Lord, purihin ka, sambahin ka, pasalamatan ka, luwalhatiin ka sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Napakasagana ng pagpapala ng biyaya ng Diyos sa atin. At ang kaligtasan ng kanyang kaloob ay atin pong naranasan. At ito po ay gawa ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. So tayo po ay naligtas na tubos dahilan sa pag-ibig ng Panginoon sa kanyang kagandahang loob sa atin. Ngayon po umagang ito, patuloy nating pasalamatan ng Diyos, patuloy nating pag-aralan ang kanyang salita na magsilbing kalakasan, pag-asa, at higit sa lahat, maging katiyakan sa buhay pananampalataya ng bawat isa atin. Lalong-lalo sa mga panahon pong ito na higit nating malaman at lalong lumalim tayo sa salita ng Panginoon, lumalim yung ating pagkakilala sa Kanya, lumalim yung katotohanan alam natin mula dito sa Kanyang pangako na dapat nating panghawakan. Bakit po sa mga panahon ito, tunay na walang makapagsasabi sa atin kung kailan muling magbabalik ang Panginoong Jesus, sapagkat ang mga palatandaan ay talagang nagaganap ngayon. So, kabilang sa inihula ng Panginoong Jesus na manlalamig ang pananampalataya ng marami. At nawawo, hindi tayo kabilang doon sa mga manlalamig ang pananampalataya. Bagkus kabilang ho tayo sa nananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ngayon po umaga, balikan natin ang katotohanan ng salita ng Diyos na ating pong pinag-aralan ng nakaraang linggo mula po dito sa aklat ng Santiago. James chapter 2, verse 14 to 19. Okay? Santiago or James chapter 2 from verse 14 to 19. At ang ating pong pag-aaralan ngayong umagang ito ay ang pananampalataya ng naaayon sa salita ng Diyos or biblical faith, true and false conversion. Meron mo bang ganun, Pastor? Meron palang huwad na conversion. Paano naging conversion kung huwad pala ito? So, ngayong umaga, higit na magiging maliwanag ito sa atin ngayong dito po sa mula ho dito sa talatang ito ng aklat ni Santiago. So, tayo po'y magsupabukas ng ating mga Biblia. At napakahalaga ho ng salita ng Diyos, wala ho tayong magpinakang tanging batayan ng ating pananampalataya, kundi tanging ang kanyang salita lamang. James chapter 2 from verse 14 to 19. Ganito po ang sinasabi ng talata sa Tagalog. Mga kapatid, ano pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? May liligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, kung sasabihin ninyo sa kanya, pagnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit, hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit, may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya nang walang mga gawa, at ipapakita ko naman sa iyo
ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sumasampalataya ka sa isang Diyos. Sumasampalataya ka sa na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos sa langit, salamat po sa paalala ng iyong salita sa amin. Salamat po sa pagpapala na amin pong tatanggapin ngayong umaga. Salamat po sa araw na ito. Tunay po ang banal na bagamat malayo man ang bawat isa sa amin. Subalit sa pamagitan ng teknolohiya, na pag-iisa mo pa rin kami. Na patuloy kang papurihan, sambahin, at patuloy na matuto mag-aral ng iyong salita. Sa umagang ito, luubin mo, Diyos, ng kapayapaang dulot ng Santong Espiritu, ang siyang tanggapin ng bawat isa. Na sabihin, Panginoon, walang anumang sagabal sa amin, sa aming pakikinig, sa aming pagtanggap ng katotohanan ng amin pong mapapakinggan. Pagkus buong pananampalataya na pagtiwalaan namin ang katotohanan ito na amin pong maririnig. Dakilang Diyos, sino man nga po ang may mga pasanin na i-pray, na hayaan mo ng iyong salita ang magkaloob ng panibagong kalakasan sa kanila. Na sa gitna man ng mga pasanin ito'y malampasan. Sino man o Diyos ang may mga kabigatan sa damdamin, hayaan mong palitan ito ng napakagandang pangako ng iyong salita. At sino man po may karamdaman, ang iyong salita, Panginoon, ang siyang magkaloob ng kagalingan. O Diyos, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang araw na ito, maging ang bawat pamilya, bawat tahanan, mga mag-asawa, mga kabataan at mga bata na kasalukuyan kasama sa gawain ito, Panginoon. Ang kanilang tahanan, I pray na kapayapaan ang siyang ipagkaloob mo, maging ang kanilang pangangailangan. Salamat po, Ama, sa iyo lamang pong papuri, parangal, pagluwalhati sa makapangyarang pangalan ni Jesus na Panginoon. Amen. So ngayon pong umaga, napakaganda na makita natin ang katotohanan ng pananampalataya at halos ang buong aklat ng Santiago, walang ibang pinakang tema, kundi ang pananampalataya. At binigyan din dito sa talatang ito, na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Anong ibig sabihin nito? So ngayong umaga, iikot ang ating pag-aaral dun sa true and false conversion. Totoo at hindi totoong pagbabagong loob, no? Kasi may mga pagkakataon sa buhay ng tao, ang tingin niya, ang mabuting gawa ay kaparaanan ng kaligtasan. Ang tingin niya, sa pamagitan ng kanyang mabuting gawa, siya ay maliligtas na. At napakarami mga taong gumawa ng kabutihan. Nandiyan po si Mother Teresa na kilala sa paggagawa ng mabuti. Subalit kung hindi niya pinanampalatayanan si Jesus sa kanyang buhay, alanganin ang kaligtasan sapagkat si Jesus ang daan ng katotohanan at ang buhay at walang makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ni Kristo. Napakarami pang mga tao na gumawa ng mabubuting bagay. Subalit ang kabutihan ay hindi ho daan para maligtas ang tao. Ngayon, mayroon naman mga tao nagsabi, may pananampalataya ako sa Diyos. Subalit, sa kanilang pamumuhay, hindi makita ang katibayan na sila nga ay ligtas. Sapagkat ang pananampalataya, ito po ay nakikita sa pamamagitan ng gawa. Pinagtitibay ng gawa na ikaw nga po ay may tunay na pananampalataya. Although hindi lahat ng mabubuting gawa ay bunga ng pananampalataya na meron ng tao. Ngayon, higit natin maunawaan ano ang totoong pananampalataya na nagbubunga ng kaligtasan at ano naman ang hindi na kung saan nireview ngayon ni James. Biblical faith, no? Ang pananampalataya na totoo ay palaging nagbubunga ng totoong pagsunod. Pag sinabi natin ako ay sumampalataya kay Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas, ito ay dapat na makita sa buhay natin. Hindi ko tayo yung once you are saved, always saved. Or in short, OSAS. No? Once saved, always saved. Tinanggap mo kahapon si Lord, ngayon balik ka sa dati mong buhay, inaakala mo ligtas ka pa din. So alanganin po yung gano'n, sapagkat pinagtitibay ng iyong pamumuhay na ikaw nga ay ligtas na. Ikaw nga ay tinubos na.
Ngayon, papagtibayin ho natin ang usapin ho dito or ang pinakapunto ngayon, ngayong umaga, ang pananampalataya. Ano nga ba ang tunay na pananampalataya? Naging usapin sa mahabang panahon sa evangelical, yung salitahong faith alone. Okay? Faith alone na nagdadala ng kaligtasan. According to Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, no? Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, maliwanag na inihahayag na dahil sa kagandahang loob ng Diyos, naligtas kayo, hindi sa pamamagitan ng iyong buting gawa, kundi dahilan ito ay kaloob ng Diyos sa inyo. Ito'y biyaya ng Panginoon. So, sa pamamagitan ng pananampalataya, alam niyo, napakahalaga ng pananampalataya na meron tayo. Ano ba ang pananampalataya? Okay? Ito yung pagtitiwala mo sa Panginoon, although hindi mo nakita na abutan ng Panginoon, subalit nagtitiwala ka na si Jesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo bilang kabayran sa iyong kasalanan, bilang katubusan sa iyong kasalanan. So, mapapansin po natin na ang James chapter 2 verse 17, sabi diyan, gayon di naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Parang dumarating ang punto na pinagsasabong ang dalawang ito. No? Yung isa is faith alone, okay, saved ka na. Yung isa naman, faith without works is dead. Subalit po, ang totoo, wala hong contradiction sa dalawang manunulat na ito. No? Walang contradiction kay Paul and kay James kung maunawaan natin na naging takbo ng kanilang sulat. Unang-una, unawain natin na isinulat ni Apostle Paul ang aklat ng Epeso sa parehong mga believer, sa mga mananampalataya, upang pagtibayin ang kanilang kaligtasan tinanggap sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Okay? Ang pinagkaiba ng nangalamang ng dalawang ito ay ipinakita ni Paul sa Epeso kung paano na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Samantalang si James naman, binigyan niya ng punto na pinagtitibay ang pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Alanganin po, sabihin mong nananampalataya ako kay Jesus pero nandun ka sa sapungan. Alanganin sabihin mo nananampalataya ka sa Panginoong Jesus pero ang pamumuhay mo ay taliwas sa nais at kalooban ng Panginoon. Maaaring kapag kaganoon yung pamumuhay natin, isa tayong malaking katitisuran, no? Ng mga hindi pa or ng mga baguhan sa pananampalataya. So, unawain po natin maigi, no? Isinulat ni James, okay, para sinulat ni James ang sulat na ito sa mga mananampalataya dahil ang kanyang pinagtitibay ang pananampalatayang ito sa pamamagitan ng gawa. Unawain natin maigi ang katotohanan ito. Genuine saving faith necessarily trust in Jesus, both Savior and Lord. Ang totoong pananampalatayang nagliligtas sa atin ay kailangang nandoon yung pagtitiwala, pananampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Minsan maririnig ko natin yung salitang hindi mo maaaring tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas o pagtiwalaan si Kristo bilang tagapagligtas lamang. Bagkus, ito ho ay dalawa, no? Panginoon at tagapagligtas. Matapos na si Kristo ay pagtiwalaan mo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, kailangan siyang maging Panginoon ng iyong buhay. Nangangahulugan sa iyo maghahari, kalooban niya ang maganap sa buhay ng isang mananampalataya. Napakahalaga ng tanong na ano ang tunay na pananampalatayang naghahatid ng kaligtasan. Ang sagot dito ay may kinalaman sa kung saan ang patutunguhan mo sa walang hanggan. Napakahalaga ng kasagutan. Okay? Sapagkat kapag kamali ang sagot mo dito, maaaring ito'y magdala sa iyo patungo sa kapahamakan. Subalit kapag katama ang pagkaunawa at sagot mo dito, ito'y magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Kailangan suriin natin ang ating pananampalataya kung ito ay tunay o hindi. Dahil kung hindi, malamang nagsasayang lamang tayo ng panahon sa mga pangrelihiyosong gawain o parang pangrelihiyong gawain. Anong tinutukoy kong pangrelihiyong gawain?
Kagaya ng every Sunday, maaga tayo magigising, pupunta sa church, pero wala ka namang tiyak na kaligtasan sapagkat ang laman ng isipan mo pa rin, pupunta ka sa church sapagkat nais mo maligtas. No? Magbibigay ka ng kung ano-ano sapagkat ang nais mo, para sa iyong kaisipan, ang kung ano mang ibinigay mo ay dagdag na punto sa kaligtasan mo. Actually, ano mang maaaring gawin mong kabutihan, wala itong kinalaman para maligtas ka. Kundi, may higit itong kinalaman sa mga taong iniligtas na. Okay? May higit na kinalaman ang kabutihan ito na kailang ginagawa sa mga taong ligtas na. Kapag ikaw ay naligtas na, inaasahan ng Panginoon na gagawin mo kung anong matuwid. Anong kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Tulad na nga lamang minsan po ng halimbawa, yung isang sasakyan, mayroong nakadikit sa kanyang sasakyan, Jesus reigns. No? Subalit yung may-ari, yung ibinubo ka ng bibig, purong mura, sumpa, galit, at pang-aalipos ka sa kapwa. Wala ho yung sa speaker para sabihin mo, ligtas ka na. Bagkus kung paano binago ng Panginoon ang buhay mo, ito'y makikita sa buhay mo mismo. Madalas na sinasabi ng tao na, mag-rupture na, baka hindi tayo makasama. Talagang hindi makakasama kung ikaw ay hindi totoong nagkaroon ng pagbabagong loob, no? Hindi totoong naligtas. Kumbaga, ang batayan mo ng kaligtasan ay pagsama mo lamang sa grupo ng mga mananampalataya. Subalit wala kang personal encounter kay Jesus at yung buhay mo ay walang patotoo na ikaw ay ligtas. Napakahirap po. No? Napakahirap maligtas ang mga taong nag-aakalang ligtas na. Okay? Sa kanilang sarili, wala na silang anumang kailangan. Bakit? Akala nila ligtas na sila eh. Merong mga karon na magsabi sa kanya, mayroong mag-rebuke sa kanila, akala nila pinagagalitan, akala nila minusgal sila. Ito yung mga taong mahirap maligtas ang taong nag-aakalang siya'y ligtas na. Subalit ang totoo, hindi pala. Sabi po ni Timothy, o ni Paul kay Timothy, sa 2 Timothy 3 verse 5. 2 Timothy chapter 3 verse 5, sila'y magkukunwaring may pananampalataya, subalit hindi makikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Ito yung napakahirap. Okay? Ito yung napakahirap na hindi makita yung kapangyarihan ng pananampalataya sa kanilang buhay. Nagsasabi na sila ay Christian. Alam niyo, kahapon, after ng water baptism, nakakatuwa. Kasi, napansin ng mga kabataan sa video okay. Ano ba yung inaawit kahapon sa video okay? Ano yun? Goodness of God eh. No? Video okay ho sila. Nag-video okay. Inaawit nila yung goodness of God. Habang nag-iinuman sila. Nung hindi pa yung nakikita, nag-iinuman, tuwang-tuwa ako sila. Wow, grabe naman dito sa lugar na ito. Blessed na blessed ako. Sapagkat inaawit yung goodness of God sa may video okay. No? Sabi ng isang na taga roon, ganyan sila eh. Kahit anong kinakanta habang nag-iinuman. Ay, gano'n ba yun? So, alam niyo ho, kahit na sino, maaaring magkunwari may pananampalataya. Subalit, ang napakahalaga ngayon, makita yung kapangyarihan ng pananampalataya na meron ka. Makita yung ginawa ng Panginoon na ikaw nga ibinago niya. No? Pinagtitibay ng buhay mo na ikaw ay ligtas. Hindi lamang, sabi ni Pastor Proceso Marcelo, hindi Kristiyano sa muso. Subalit, Kristiyano sa muso, subalit hindi sa puso. So magkaiba ho yung dalawang yun. No? Napakalagang makita yung totoong pagbabago. Sabi ni Paul, sila'y magkukunwaring may pananampalataya. Kailan ito mangyayari? In the last days. Kailan yung last days? Sa panahon na yun. Magkukunwaring may pananampalataya. Inaawit na yung awitin natin. Okay? Na mga pagpupulit pagsamba sa Panginoon. Isa nga yung huwamay eh. Inawit sa sayawan dyan kapag kami piyesta. Diba? So kahit na sino, maaaring umawit. Kahit na sino, maaaring pumasok sa church pero hindi totoong ligtas. Kaya napakahalaga ngayong umaga, makita ho natin ang tatak ng tunay na ligtas. No? Sa pamagitan ng pananampalataya na nagbubunga ng mabuting gawa. Ngayon, mahalagang mahigit natin maging maliwanag ito sa atin mismo mula sa Panginoong Jesus.
Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Ito yung napakaliwanag ng sabihin ng Panginoong Jesus. No? Matthew chapter 7, 21 to 23. Sabi ni Jesus, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven." No? Bigyan pansin natin yung salitang not everyone, no? Not everyone, okay? Who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. May maririnig kayo, nag-review din in Jesus' name. Kapag kami, yung pala narinig nyo sa isang mananampalataya, kapag kami mayroong kulog at kidlat, in Jesus' name. Akala niya, magical word yung in Jesus' name. Okay? Kapag hinabol ng aso, narinig niya yung isang mananampalataya, nagsabi, in Jesus' name. Okay? Sumigaw din siya, in Jesus' name. Alam niyo ho, sabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. But he who does the will of my Father. Pansinin niyo yung word na does. No? He who does. Gumagawa. No? Gumagawa ng kalooban ng aking amang nasa langit. Sinong sumusunod? Ibig sabihin, nakikita, may pamumuhay. No? May pamumuhay yung kalooban ng Ama sa langit. Sabi niya, who is in heaven will enter. No? Will enter. So, yaon lamang na gumagawa ng kalooban ng ating Amang nasa langit. Ano ba yung kalooban ng Amang nasa langit? Unang-una, napakahalaga na nandun yung pagtalikod sa kasalanan. Okay? Mayroong totoong repentance. Yun yung kalooban ng Ama. Pangalawa, nandoon yung pagkilala sa kanyang anak na si Jesus. Okay? Pagkilala sa kanyang anak na si Jesus na siyang tagapagligtas at Panginoon ng buhay. So yun yung kalooban. At ano pa? Isinasakatuparan, ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Yun ang tatak ng isang tao na ligtas na gumagawa ng kalooban ng Ama. And then, merong apil no? Merong apila. No? Merong apila. Sabi ni Jesus, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? In your name, cast out demons, and in your name, perform many miracles. Diba? Sabi nila, Panginoon, sa iyong pangalan, naghula kami na mangyayari ang ganitong mga bagay, nagkakatotoo nga. Sa pamamagitan ng iyong pangalan, pinalayas namin ng mga masamang espiritu, lumayas na. Sa pamamagitan ng iyong pangalan, gumawa kami ng mga himala. Tapos sasabihin mo, Lord, hindi kami maaari pumasok dyan sa kaharian ng langit. Ang sabi ni Jesus, sabi niya, and then I will declare to them, I never knew you. Wow. Ito yung pinakang matinding statement na maririnig ko natin. Ito yung nakakagulat. Ano? Ito yung nakakagulat sa isang tao na nag-aakalang ligtas na siya, subalit hindi pala. Pagdating ng araw, haharap siya sa hukuman ng Panginoon. At parang tuwa siya, yes, andito na ako ngayon. Kaharap ko na si Lord. Tapos biglang sasabihin ni Jesus sa kanya, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Grabe. So, nakakagulat ang ganitong statement. Kaya, ngayon pa lamang mga kapatid, tingnan ho natin, maitatak sa puso ho natin ang katotohanan na tayo'y ligtas na hindi sa kung anumang dahilan. Okay? At mapagtibay din natin sa ating sarili na tayo nga ay totoong ligtas sa pamamagitan ng ilang katotohanan na ating pag-aaralan. Napakahalaga na sa pag-share ng gospel ay maging maliwanag kung ano ang pananampalatayang naghahatid ng kaligtasan. Okay? Tayo ho na nag-share ng gospel, napakahalagang maliwanag sa taong nakikinig ang mensahe ng kaligtasan. Hindi yung basta pinatanggap mo na lang at sasabihin mo, may relief operation sa church, punta ka ha. No? Nung pumunta sa church, pinatanggap mo na bago binigyan ng relief.
Pero ang totoo, hindi naman talagang sinod ang focus, kundi yung relief. Okay? And then the next Sunday, wala na, tapos na. Or minsan, magsasasabihin mo sa tao, ay mahal ka ng Panginoong Jesus. No? Tanggapin mo na siya bilang Lord and Savior mo. Bakit ka tatanggapin? Okay? Hindi niya alam bakit dapat tanggapin si Jesus. Basta mo lang sinabi, mahal ka ng Panginoon. Hanggang doon na lamang ba yun? Meron po tayong pag-aaral dito, is biblical evangelism. At itinuturo po natin paano ma-share ang gospel. Na maunawaan ng tao yung talagang totoong kanyang kalagayan sa harapan ng Diyos kung bakit niya kinakailangan si Jesus at ang kanyang buhay ay magkaroon ng totoong pagbabago. Na makita ang kapangyarihan ng pananampalataya na meron siya sa bawat araw. Matapos po tayong sumampalataya sa ginawa ni Jesus sa krus, kailangan meron tayong pusong handang turuan at maunawaan ang pagsunod sa Kanya. Alam niyo po, ang pagiging Kristiyano, hindi ito pagiging easy-easy na buhay Kristiyano. Kundi ang buhay Kristiyano ay nasa ilalim palagi ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya napakahalaga meron tayong pusong handang maturuan. Handang sumunod sa kung anong nais ng Panginoon. Handang sumunod sa Kanyang salita. Kaya, ang palaging prayer ho natin ay, Lord, teach me your truth and enable me to obey it. Turuan mo ako, Panginoon, ng mga katotohanan na mula sa iyo at tulungan mo ako na ito'y aking masunod. So to understand our text, we need to explore 4 propositions. Number 1, we are saved by grace. We are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Ito hong tatlong katotohanan ito ay napakalaga. Noong nakaraang Friday is a Reformation Day. I think nasa 500 plus, no? 504 ata, no, years, no, ng or 502, no, na a Reformation Day, celebration ng Reformation. Ano ibig sabihin ng Reformation? Sa ibang tawag ho dito is Protestantism. Noong time na ipinako ni Martin Luther yung 95 theses sa church ng I think ng Luxembourg, no, church sa Germany. Ipinako niya at pinakita niya ano yung mga dapat na pinananampalatayanan ng church. So sabi nila, nagprotesta laban sa simbahan si Martin Luther. But actually, ang gusto lang na mangyari ni Martin Luther ay magkaroon ng Reformation. May ayos lang yung teaching ng church. Hindi para magrebelde laban sa church, kundi tulungan ng church na maituro ng tama ang salita ng Diyos. We are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Mahalaga yung katotohanan ito ngayon sapagkat ang pinag-uusapan ho natin ngayon ay may kinalaman sa pananampalataya na nakikita sa pamamagitan ng gawa. Verse 14, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang taong siya may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinatutunayan sa gawa? May liligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? So, tingnan po natin sapagkat mas pinagtitibay itong pananampalataya ito dito ni Santiago. Binigyan din ni Santiago na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Subalit, dahil sa pananampalataya, tayo po ay naligtas. Okay? Dahil sa pananampalataya, dahil sa pagtitiwala sa Panginoong Jesus, sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, para sa kaligtasan mo, ikaw nga ay naligtas. Okay? At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng handog ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Wala na anumang handog na maaaring ikaliligtas ng tao maliban lamang sa handog ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Makikita natin ang ilang katotohanan mula po dito sa aklat ni Santiago. Sa chapter 1 verse 17, sabi diyan, every good thing given and every perfect gift comes from God. Regalo ng Diyos ang kaligtasan ito. Hindi mo ito sariling gawa, ni wala kang anumang contribution sa salvation ito.
Tinanggap mo lang ang kaligtasan ito at wala kang anumang naging parte upang maligtas. Ito'y 100% na trabaho ng Diyos, kaloob na buhat sa Diyos. In chapter 1 verse 18, in the exercise of His will, He brought us forth by the word of truth. In the exercise of His will, He brought us forth by the word of truth. So, dahilan sa kanyang kalooban, tayo nga ay naligtas. Ito ay nagpapakita ng bagong kapanganakan at ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Grace alone, faith alone, in Christ alone. Mahalaga maliwanag sa atin ang tatlong katotohanan ito. No? We are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Wala nang iba na daan ang kaligtasan. In chapter 2 verse 1, sabi dyan, your faith in our glorious Lord Jesus Christ. So, ito po ay nagpapahiwatig na ang kaligtasan ay tanging biyaya ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Sa pamamagitan, ulitin ko po, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus. Siya lamang ang dapat na pagtiwalaan. Siya lamang ang dapat na panampalatayanan. Sa ganung paraan, tayo po ay naliligtas. Hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa. Maya-maya uunawain mo natin ano ang kinalaman ng mabuting gawa sa kaligtasan tinanggap mo. Ang Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 nagsasabi, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. Hindi ito bunga ng sarili mong gawa ang kaligtasan, pagkakaligtasan ang pinag-uusapan. Ano sinasabi ng talata? Upang walang sino man ang maaaring makapagyabang sa harapan ng Diyos na kanyang sasabihin sa harapan ng Panginoon, Lord, ito yung mga achievement ko sa buhay. Kaya karapat dapat ako dyan sa kaharian. Lord, ito yung mga mabuting ginawa ko. Lord, ito yung mga itinulong ko. Kaya karapat dapat ako dyan sa buhay na walang hanggan. Wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Lord, committed ako sa church. Lahat ng ministry pinasukan ko. So karapat dapat ako, wala tayo maaaring ipagyabang sa Panginoon. Sapagkat kung hindi tayo pinagkalooban ng buhay, anong buhay ang maaaring paglingkod natin sa Panginoon? So ngayon, pag pinag-usapan ng kaligtasan, ang kaligtasan ay bunga ng gawa ng Diyos. At ating pong ginawa, tayo po ay nanampalataya doon sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus. Ngayon, pag-usapan mo natin ang mabuting gawa. May karugtong po itong talatang ito, 8 to 9 and verse 10 ng chapter 2 ng Ephesians, ng Epeso. Sa verse 10, sabi niya, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God afore prepared that we should walk in them. Okay? Mula sa Authorized Version. So, created in Christ Jesus for what? For good works. So, ito yung ini-expect sa atin matapos tayong masave. Matapos tayong maligtas. Nilikha tayo ng Panginoon upang gawin ho natin yung mabuting mga bagay. Hindi para maligtas, kundi dahilan sa tayo ho'y iniligtas na ng Panginoon. Okay? So that we would walk in them. Okay? Si Paul ay nagtuturo na ang salvation ay by grace alone, through faith alone, in Christ alone, at pareho sila ni James, nagtuturo na ang genuine faith ay nagre-resulta ng mabuting gawa. Okay? Ang totoong pananampalataya ay nagbubunga ng mabuting gawa. Hindi natin maaaring sabihin na ako ay ligtas na. No? Ligtas na. Pero sa buhay natin, hindi makita ang liwanag. Hindi makita ang kapangyarihan ng kaligtasang pinagkaloob sa iyo ng Panginoon.
hindi makita ang resulta ng pananampalataya na meron ka. Subalit ngayon po, tingnan natin ang pangalawa. There is such a thing as false faith which does not save. Ito na ngayon, no? Meron pong pananampalataya pala na ang katotohanan, maaari sabihin natin na nampalataya ako, subalit hindi ka pala ligtas. Bakit po? Sabi po ng talata, dito sa verse 14, no? May ililigtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Okay? May ililigtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Pero ang totoo po dito, hindi ho yun tunay na pananampalataya. Nagsasabi lamang siya, nananampalataya ako, subalit hindi makita sa kanyang gawa, ito po'y pagpapakita na halos wala rin po siyang pananampalataya. Sapagkat ang tunay na pananampalataya, nakikita ang bunga. We are not saved. Okay? We are not saved through faith plus good works. No? Hindi mo tayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at mabuting gawa. But we are saved through genuine faith that result in good works. Maaaring madaya ang sinuman kung walang tunay na pananampalataya. No? Maaaring madaya ang sinuman kung walang tunay na pananampalataya. Halimbawa, naniniwala ka na si Christ ay tagapagligtas mo at Panginoon. Subalit, hindi makita ang patunay nito sa pamumuhay mo. Patuloy mo pa rin sinusunod kung anong gusto mo. Patuloy ka pa rin namumuhay sa kasalanan. Lantaran at patagong pagkakasala. Patuloy na namumuhay sa mga bagay-bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Kung ano ang takbo ng daigdig, yun din naman ang takbo mo. Kung ano ang trend sa daigdig, yun ka din. No? Kung anong bangayan sa Facebook, yun ka din. Wala ka ng pinagkaiba. Bakit po? Alam nyo, natutuwa si Satanas dahil hindi totoo ang pananampalataya yun. At alam ng kaaway na wala siyang kahirap-hirap para dayain ang sinuman na walang totoong pananampalataya. Sabi ko po kanina, mahirap maligtas ang taong naniniwala na sila'y ligtas na. Subalit, hindi naman makita ang katibayan dito sa kanyang buhay. Ang hirap eh. Kapag sinabihan mo, hindi yung kalooban ng Panginoon, biglang pagsasabihan ka, masyado pa naman mapahusga. No? O minsan kapag pinagsasabihan mo, nakangiti lang. Pero pagkatapos, kung ano nang pinagsasabi sa iyo, laban sa iyo, bakit? Hindi na matanggap eh. Hindi na matanggap. Kaya ang pagiging Kristiyano ay handang maturuan. Bukas ang puso at handang maturuan sa kung ano ang nais ng Panginoon. Pero kung mayroong katigasan ng loob, imposible na tanggapin niya ang kaligtasan. Makita ko natin ang mga halimbawang sinabi ni Apostle Paul. In verse 14, o in verse 17, sabi niya, gayon din naman, patay ang pananampalataya, walang kalakip na gawa. Okay? Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Sa ganitong sabi, sino mang nagsasabi na mayroon siyang pananampalataya sa Panginoon, subalit hindi ito makita sa kanyang pamumuhay, ito'y pagpapakita wala din siyang pananampalataya. Ginamit lang dito ni James, ni Santiago, ang salitang pananampalataya na patay, pero ang totoong ibig niya sabihin, wala talagang pananampalataya. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay pinagtitibay sa kung papaano ka namumuhay para sa Panginoon. Papaano mo sinusunod ang kalooban ng Ama. So, si Paul ay nagsalita patungkol sa huwad na pananampalataya. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 and 2. Sabi ni Paul, no? 1 Corinthians chapter 15, verse 1 and 2. Now, I make known to you, brethren, the gospel which I preached to you, which also you received, in which you also stand,
by which also you are saved, if you hold fast the word which I preach to you, unless you believe in vain. Okay? Sa Tagalog, sinasabi ni Apostle Paul, okay, ito ang mabuting balitang naglilitas sa inyo kung inyong pinanghahawakan. Okay? Kung inyong pinanghahawakan. Maliban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na hindi iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Alam niyo po, ito'y totoo. Okay? Napakahalaga, intellectually, alam mo yung pinanampalatayanan mo sa Panginoon. Kaya nga po, dito sa Light Church, paulit-ulit kong tinatanong, maging sa baptism, paano mo nasabing ligtas ka na? Mayroong ilang nagsasagot, ligtas na ako sapagkat si Jesus ang tagapagligtas ko. Oo nga, paano ka naligtas? Okay? Kasi pinagaling niya ako no? Doon pa lang, yun sinasabi na Apostle Paul, hindi iniisip ang kanilang sinasampalatayanan. Bakit? Ano dapat sampalatayanan kay Jesus? Pinaliwanag mismo ni Apostle Paul dito sa chapter 15, verse 3 to 4, no? Na si Jesus namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa nasasaad sa kasulatan. At siya'y muling nabuhay ayon din sa nasasaad sa kasulatan. At siya'y umakyat sa kalangitan. Iyon yung dapat na pinanampalatayanan. Namatay si Jesus dahil sa ating kasalanan. So yun yung buong pananampalataya kay Jesus. Okay? And matapos ng panampalatayanan, dahil meron kasama itong pagtalikod sa kasalanan, ang buhay mo ngayon ay iyong itinalaga sa Panginoon. So, maaari kang magkaroon ng pananampalatayang walang saysay kung hindi mo ito uunawain at ipamumuhay. Okay? Maaari kang magkaroon ng pananampalatayang walang kwenta kung hindi mo ito uunawain at ipamumuhay. Mahirap ho yung ganon. Okay? Mahirap yung ganon. Titus chapter 1 verse 16 or Tito kapitulo 1 versikulo 16, isang paalala muli ni Apostle Paul. Okay? Sa mga taga Macedonia nung sinulatan niya si Titus, no? Sabi niya kay Titus, ang sabi nila, kilala nila ang Diyos, ngunit ito'y pinasisinungalingan ng kanilang gawa. Sila'y kasuklam-suklam, suwain at hindi nababagay sa gawang mabuti. Okay? Naghahayag sila ng katotohanan. Oy, kilala namin si Jesus. Oy, si Jesus, Panginoon namin, tagapagligtas. Pero ano sabi ni Paul kay Titus? Sabi niya, ang sabi nila, kilala nila ang Diyos, ngunit ito'y pinasisinungalingan ng kanilang mga gawa. Ang sino mang totoong naligtas, ito'y makikilala sa pamamagitan ng kanyang gawa na siya'y ligtas na. Pero hindi lahat ng gumagawa ng kabutihan ay totoong ligtas. Okay? Hindi lahat ng gumagawa ng kabutihan ay totoong ligtas. Sapagkat mayroong ilan na gumagawa ng kabutihan bilang paraan ng kaligtasan. Subalit ang isang Kristiyano ay gumagawa ng kabutihan dahil siya'y iniligtas na. Nandun ang kanyang pagmamalasakit sa kanyang kapwa. Number 1 na pagmamalasakit ay ipangaral ang mabuting balita. Sapagkat tayo pong lahat, no, ay patungo sa kapahamakan. At naligtas lamang tayo sa pamamagitan ni Jesucristo. So, kasama ho dyan ang pag-abot natin ng maaaring tulong, pananalangin para sa iba. No? So, napakaraming mga bagay, no, na kabutihan na maaaring tayo ma-extend bilang tayo po'y naligtas na. Bilang tayo tinubos ng Panginoon. So, unawain po natin na mayroong pananampalataya na hindi nagdadala ng kaligtasan, pananampalataya sa pamamagitan ng bibig. Subalit, hindi mula sa puso. Mahirap ang ganong kalagayan. Pangatlo, the faith that does not save is a mere professional faith that does not result in a life of good deeds. Okay? The faith that does not save is a mere professional faith
that does not result in a life of good deeds. Genuine faith necessarily result in a life of good works. Okay? Ito'y tulad ng isang binhi na kapag itinanim, ito'y namumunga. Gayon din ang tunay na pananampalataya. Tiyak na magbubunga ng mabubuting gawa, kabanalan, katuwiran, at katarungan. Bagamat hindi ito agaran, lalo na kung nasa proseso ka ng pagsasaayos ng Panginoon. So, minsan hindi yung agaran. On process, yung sanctification, yung pagbabago. Hanggang ituwid ka ng Panginoon, hanggang baguhin ka ng Panginoon, unti-unti. Okay? Hanggang malaman mo ang katotohanan and magdesisyon ka sa katotohanan na panindigan mo. Bakit po? Ang sinasabi ni Santiago, ang nakakaalam ng mabuti na hindi niya ginagawa, siya ay nagkakasala. So, matapos malaman yung katotohanan, pinanindigan mo, ginawa mo, so, dahil alam mong ikaw ay ligtas na. Okay. So, tingnan mo natin, no? Nasa proseso ho, yung buhay natin, yung bibig, na kung ano-ano na lang yung lumalabas, ito'y unti-unting binabago ng Panginoon. Sapagkat alam niya na ligtas siya. Noong araw, kung sino-sino ikinikwento mong buhay ng may buhay, ngayon, ikinikwento mo yung buhay ni Jesus na nagdadala ng totoong kaligtasan. Noong araw, dati kang magagalitin. Ngayon, unti-unti kang nagiging mahabagin. Yung dating sinungaling, ngayon, nababago na at nagsasalita ng katuwiran ng Panginoon. Sabi ng John chapter 3, verse 3, okay? Unless a man he born again, he cannot see the kingdom of God. Alam niyo po, ito yung isang bagay na dapat nating paghawakan bilang mga mananampalataya. Lalong-lalo na ngayon kung panahon ng eleksyon, no? Nais kami paunawa sa inyo. Kung sino man ang inyong ibubotong kandidato, at least panatilihin nyo sa inyo yun. Okay? Yaman tayo po sa Assemblies of God, wala akong pinopromote na kung sino mang kandidato. So panatilihin mo sa iyo. Okay? Ngayon, kapag ka ipinagpilitan mo ang isang bagay na sabihin mo, ito, si magaling ito, dapat itong manalo. Okay? Alam niyo po, darating ang panahon, maaaring pumalya ho siya. Sa ilang taon na ako po ay naging abotante, okay? May mga bagay akong in-expect. Sa umpisa, ang tingin ko ang gagaling ko nila. Subalit at the end ng kanilang termino, hindi ho naging maganda. Hindi na ako makainig pa doon sa mga tao na nagsasabi sa akin na, asa na yung nanalo mong kandidato. Ano nang ginagawa ngayon? No? Wala na akong masabi. Bakit po? Sapagkat sa daigdig, nagbabago. Ngayon nga po, di ba? May mga nagpapakilalang lingkod ng Diyos, nagbabangayan sa Facebook, nag-aaway-away dahil sa kanilang mga kandidato. Alam niyo po, kung meron kang dapat na ipakilalang higit at lubos, yun ay si Kristo. Dahilan, unless a man he born again, he cannot see the kingdom of God. Maliban na siya ipagharian ng Panginoon. So kapag pinakilala mo si Kristo sa isang tao at nakilala niya ang Panginoong Jesus, ang pagbabagong loob, pagtalikod sa kasalanan, makikita ito sa Kanya, at kapag siya'y sumunod sa Panginoon, nandoon na makikita mo yung katuwiran ng Panginoon ang namamayagpag. Anong maaasahan ho natin sa mga i-elect ho natin Pangulo? No? Palagay nyo, babaguhin nila ang buhay mo? Maaaring kaunting pagbabago sa ekonomiya, pero ang ekonomiya ho ay walang tiyak. No? Ang inyong pastor ay ekonomist ng konti. Okay? So, wala hong katiyakan. Kahit na pinakamagaling na ekonomista, hindi ho sila makapag-predict kung aangat o babagsak ang ekonomiya. Wala hong makapagsasabi. Oras na padalhan ito ng Diyos ng malalang lindol. Oras na padalhan ito ng Panginoon at hayaan ng Diyos ang pinakamalalang pandemic. Walang makapagsasabi na aangat ang ekonomiya. Ang pag-asa ng tunay na mananampalataya
ay wala sa eleksyong darating, kundi tanging kay Kristo. At kung paano binabago ng Diyos ang puso, damdamin, isipan mo, doon ho ay mayroon kang katiyakan. Sapagkat ito'y dadalhin ka sa buhay na walang hanggan. So, ngayon tinanggap ho natin ang katotohanan ito, kailangan din natin i-extend sa iba. Busy sila sa eleksyon, busy sila sa bangayan, ikaw naman ay maging busy sa pagpapakilala sa Panginoong Jesus. Maipakilala si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay ng mga tao. So, kailangan nating makita. John chapter 3, verse 3, maliban ng isang tayo may panganak na muli, yun lamang yung pangako ng Panginoon ng tao ay maaaring pagharian ni Kristo kapag naipanganak na magmuli. Paul's professional faith, mapapansin po natin, in 1 John chapter 1, verse 6. 1 John chapter 1, verse 6, dito po sinabi ng talata, if we say that we have fellowship with Him, and yet walk in the darkness, we lie, and do not practice the truth. Malala, no? Kung sinasabi daw natin, tayo nakipag-isa na sa Panginoon, subalit lumalakad pa rin tayo sa kadiliman, tayo'y nagsisinungaling o tayo'y sinungaling at hindi natin ipinamumuhay ang katotohanan. So, yun po ay Paul's profession of faith o maling pahayag ng pananampalataya. Kasi kapag naligtas ka, alam mo ang lugar mo. Alam mo kung nasaan ka dapat. Okay? Kung ikaw ay talagang ligtas na, alam mo yung ginagawa mo, ito'y palaging magbibigay ng kapurihan sa Panginoon. You cannot separate true faith from good deeds. Kailanman po hindi maaari. Ang totoong pananampalataya ay palaging nagbubunga ng mabuting gawa. Panghuli, the faith that does not save may be doctrinally correct, but there is no change of heart or behavior. The faith that does not save may be doctrinally correct, but there is no change of heart or behavior. Naalala ko po, minsan meron kami mga kasamahan lalo mga kasabayan ko sa Bethel. Minsan nag-post na ganito, sabi niya, kung ang teolohiyang alam mo ay hindi mo may pamuhay, malamang hindi ka totoong theologian. Okay? Malamang hindi mo talaga totoong kilala ang Panginoon kung hindi mo may pamuhay ang katotohanan alam mo. So, biniro ko minsan, sabi ko, opo, magpapakabait na ako. So, ito may isang katotohanan sapagkat dito po sa verse 19, ibinigay na halimbawa ni Santiago. Sabi ni Santiago, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Alam niyo po, yung statement ho dito na sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, ito ho is theologically and doctrinally correct and biblically correct. Mayroong iisang Diyos. Actually po, sa Old Testament, ipinahayag sa Deuteronomy 3:6-4, Shema Israel, Adonai Echad, Adonai Elohim. Okay? Dingginin niyo mga Israelita, si Yahweh lamang ang Diyos. Itinuro, pakinggan ninyo yung word na Shema, pakinggan, listen, hear, nangangahulugan, bigyan ninyo ng pansin ang katotohanan ito. Si Yahweh lamang ang Diyos. Okay? Alam ho yun ng mga Israelita. Itinuro sa mga Israelita na walang ibang Diyos kundi si Yahweh lamang. Ang sabi ngayon ni James, oo, pati mga demonyo naniniwala na iisa lang ang Diyos. At nanginginig pa. Okay?
nangangahulugan, theologically correct, doctrinally correct, biblically correct. Anong mali? Ang problema ho dito, kung bakit ito binanggit, kasi nga, nais na ipahatid ni James na oo, maaaring alam mo ang mula sa Genesis hanggang Revelation. Subalit ang pinakang problema mo, hindi mo alam kung paano ipamuhay ang salita ng Diyos. Bakit? The same ho, maging si Satan, alam niya ang salita ng Diyos. Sa ulado niya ang salita ng Diyos. Nung panahon na itempt niyo si Jesus, yung Matthew chapter 4, di ba? Anong mga banat ni Satan? Di ba puro salita ng Panginoon? No? Puro katotohanan na mula sa salita ng Panginoon. Ginamit niya ito kay Jesus. Subalit anong problema kay Satanas? Minsan, hindi niya may pamuhay ang katotohanan sapagkat hindi masusumpungan sa kanya ang katotohanan. Nag-quote siya ng talata sa Biblia, pero ginamit niya sa paraan ng kanyang sariling kasinungalingan. No? Sapagkat may intention siya na gusto mapangyari kay Jesus sa time na yun. Gusto niyang dayain ng Panginoon. So, mapapansin ko natin na parehong naniniwala sa Diyos ang tao at demonyo. Ang totoong pinaniniwalaan, ang pinaniniwalaan, subalit sa gawa, mayroong pinagkaiba. Ang pananampalataya sa Diyos ay mayroong tunay na pagtalikod sa kasalanan. Okay? Ulitin ko po. Ang pananampalataya sa Diyos ay mayroong totoong pagtalikod sa kasalanan. Mayroong totoong pagsisisi sa kasalanan. At mayroong bagong direksyong tinatahak na walang iba kundi ang nais ng Diyos. Minsan, anong pinagkaiba ng isang taong nagsasabing siya'y Kristiyano, no, na walang pinagkaiba ang prinsipyo sa daigdig? Anong pinagkaiba? Okay? Walang pinagkaiba sa ginagawa ng mundo. Kung ano ang masaya sa daigdig, yun din ang kanyang kasiyahan. Kung ano ang prinsipyo ng daigdig, yun din ang kanyang prinsipyo. Okay? Nakakalungkot. Yung nagpapahayag na sila'y Kristiyano, subalit hindi makita sa kanilang pamumuhay. One time, kung yung aklat, I think merong PDF ho, no, may perong PDF si Aileen, no, yung worship leader natin kanina, ng aklat na Tortured for Christ. Maaari mo kayong humingi sa kanya ng copy. Napakaganda ng aklat na ito sapagkat ito isang totoong kwento ng isang misyonero sa Romania na nabilanggo. Okay? At the end ng kanyang kwento, sabi niya, dumating yung time na napalaya siya sa bilangguan after ng kanyang suffering sa loob ng mahabang panahon, bilang mag-asawa, yung torture na kanilang pinagdaanan, at araw-araw na sinasabi sa kanilang walang Diyos, okay? At yung kanilang pinagagawa sa kanila ay puro pag-aalipusta laban sa kanilang pananampalataya. Sabi niya, nung makalabas na siya, nandun ho siya sa US, sabi niya sa kanyang sarili, sabi niya, akala ko, yung bilangguan na ang pinakamalungkot na pinagdaanan ko. Yun pala, yung lugar na kung saan ako'y nakalaya na mula sa bilangguan. Na ang mga Kristiyano ay hindi namumuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Oo, sila ngay malaya, subalit malaya din silang gawin kung anong gusto nila. Samantalang yung mga nabilanggo, yung mga pinag-uusig, nagsasuffer alang-alang sa pananampalataya sa Panginoon. Pero yung mga malaya, nagagawa nila ang anumang gusto nila
kahit na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi niya, ito pala ang pinakamasakit sa kalooban. Nang makita mo isang nagsasabing mananampalataya na hindi makita sa kanya ang liwanag. So ito ho ay isang katotohanan at isang pasanin kapag ang pananampalataya ito ay hindi nakita sa totoong pananampalataya. Ang Life Church po ay patuloy ho sa pag-disciple upang ipakilala, ipaunawa ang tunay na pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ipakilala ang totoong Kristo ng Biblia at patuloy na lumago sa pananampalataya. Sabi ng ilang mga kabataan, Pastor, ang dami naman huli na yun sa ibang mga simbahan. Ang dami ng mga kabataan. Alam niyo, ito lamang naman ang sagot ko eh. Hindi balik kakaunti kayo. Ang mahalaga, na pangangalagaan ang inyong pananampalataya at lumalago kayo. Kaysa napakarami niyo, subalit hindi naman marunong sumunod sa kung anong nais ng Panginoon at hindi na kayo magabayan pa. So, mga kapatid, napakahalaga ng tunay na pananampalataya. At ang tunay na pananampalataya ito ay naipamumuhay. Ngayon, wala hong problema pagdating po sa usapin ng pananampalataya ay nagdadala ng kaligtasan at ang mabuting gawa naman, ay patunay na ikaw nga po ay ligtas. Subalit kailanman ang mabuting gawa ay hindi maaaring magdala ng kaligtasan sa tao. Tanging si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay at walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ni Kristo. Unawain natin ngayong umaga ang katotohanan ito. Ang sino mang sumampalataya kay Jesus, nanampalataya sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, ay tunay ng naligtas, kasama ng kanyang pagtalikod sa kasalanan. Ngayon, kapag katinalikuran ng kasalanan, nandun ang kanyang pagnanais at mithiin na sundin ang kalooban ng Panginoon. Ano mang mabubuting gawa, ito'y makikita sa kanyang buhay. As I close this message, genuine saving faith necessarily result in a life of good works, whereas false faith does not. Kung sinasabi mo meron kang pananampalataya, pero hindi makita sa gawa, magtanong ka. Alamin mo kung totoo yung pananampalataya. And malamang kailangan mo nag-encounter kay Jesus. May encounter si Lord. The same with Paul. Matapos niya ma-encounter si Lord, nagkaroon ng 180 degrees na direksyon ang buhay niya. Okay? 180 degrees. May mga panahon, may mga Kristiyano, nagkakaroon ng 360 degrees. Balik sa ating buhay. 180 degrees, ibig sabihin totally pagtalikod sa dating pamumuhay at pagtatalaga ng buhay sa Panginoon. Si Paul ay nagkaroon ng panibagong direksyon, panibagong gawain, at panibagong pinaglilingkuran. Nakita ang katotohanan, kanyang ipinangaral, isinulat, ibinahagi sa kapwa mananampalataya. At ang buhay ni Paul ay nagdala ng pag-asa maging sa mga tao at mga sundalo na nagbabantay sa kanila upang sila'y maligtas. Mga kapatid, ang isang taong naligtas ay palaging mayroong pasanin sa mga taong walang tunay pang pagkakilala sa Panginoon. Bilang mga taga-Life Church or kasama namin kayo ngayon, nakikibahagi sa gawain ito, bahagi po kayo sa katotohanan ito na atin pong tinanggap. Patuloy ho tayo magtulungan na makilala pa ang Panginoong Jesus. Patatagin ang pananampalataya ng bawat isa. Kung mayroon ka mang alinlangan sa iyong kaligtasan ngayong umaga, ito ang sasabihin ko sa iyo. Maaari may mga bagay na pinabibitawan sa iyong Panginoon, pinatatalikuran. Bitawan mo, talikuran mo. Italaga mo ang buong buhay mo sa Panginoong Jesus at paglingkuran ng buong puso siya. At hilingin ng pagbabagong loob patuloy na maranasan. Ngayon,
lumakad ka ayon sa kanyang katuwiran at kabanalan. Nariyan ang salita ng Diyos na patuloy na gagabay sa iyo. Kung nasa malayo ka man na lugar at wala kang Biblia, maaari kang bumili sa book sale ng hard copy, or kung talagang ang layo naman, downloadable naman ang Bible para basahin mo. So, maghanap. Kung nasa malayo kang lugar, maaari maghanap ng mga fellowship na malapit na may parehong pananampalataya. At ang kaligtasan na pinangako ng Panginoon, ito ay iyong kakamtan. Patuloy na ipabuhay at patuloy na gawin ang nais ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Pinupuri ka namin, O Diyos. Dinadakila, pinasasalamatan. Napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Mga panahon man, Panginoon, na minsan, maaari nagkakaroon kami ng katanungan patungkol sa aming kaligtasan. Subalit ngayon, mas naging maliwanag sa amin na ang pananampalataya na aming tinanggap kasama ng pagtalikod sa kasalanan, ito'y nagbubunga ng mabuting bagay, ng mabuting gawa sa buhay ng bawat isa. Sa umaga pong ito, O Diyos, amin pong dalangin na patuloy ka pong manahan, patuloy ka pong manguna. Dalangin po namin, O Diyos, na anumang ng pananampalataya ng bawat isa, patuloy po itong tumubo. Na dumating ang panahon, kami po'y patuloy na makapaglingkod sa iyo. Tulungan mo kami na magliwanag ka sa buhay namin. Amang Banal, salamat po dahil ang tunay na ang pananampalatayang aming tinanggap ay magdadala sa amin sa buhay ng walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. And thank you, Lord, dahil ang kaligtasan ito ay bunga ng iyong masaganang biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo lamang. Salamat po, Amang Banal. And I pray na patuloy mong patatagin ang pananampalataya ng bawat isa. Purihin ka po, Diyos. Ito pong aming dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Okay? So, nawa po ang salita ng Diyos na atin pong tinanggap, ating napakinggan, ay nagkaloob sa atin ng pag-asa upang ito po ay patuloy nating panghawakan. At ngayon pong umaga, para po sa ating mga ilang mga mahalagang mga announcement, okay? So, mananatili ko tayong online, no? So, mananatili ko tayong online, although mayroong ilang training akong ibabalik, kagaya ng NXA. But still, yung ating panahon ngayong hapon, dapat sana ay magkaroon tayo ng NXA. Pero yung ating panahon mukha po mayroong sama ng panahon. So, maaaring pagpaliban ho natin by next Sunday afternoon, tayo po ay magkaroon ng NXA evangelistic training sa NXA Recharge. Okay? So, napapanahon, bagamat nasa panahon tayo ngayon ng walang face-to-face, okay? Subalit patuloy ko nating i-train ng bawat isa na ipangaral ng Panginoong Jesus, lalo na sa mga panahon ito. Ngayon din naman po, okay, ang ating pong midweek service ay online pa din. And sana po, next Sunday ay 38th Thanksgiving anniversary ng Life Church. Okay? So, ang ating pong iglesia, ang iglesia pong ito ay nag-umpisa noon pang 1983. Okay? Sa pangalan pong Charismatic Bible Church. At salamat sa Diyos, maraming mga pagsubok na pinagdaanan, subalit dahilan ang Panginoon na nagpaumpisa, ang Panginoon pa rin ang magsusustain upang magpatuloy ang gawain ito. Oo, sa totoo lang, dami mga pagsubok na dumating. Mga panahon na munti ka nang mawala ang church, but still si Lord, sinusustain yung buhay. By next Sunday, maririnig niyo po ang napakahabang kwento na pinagdaanan ng Life Church.
Okay? So, magkakaroon tayo ng church history. So, subalit po, isasaayos natin sapagkat pagka naibalik na po yung service natin, magkakaroon pa rin tayo ng celebration. So, inaantay lamang po natin, bumaba ang bilang ng tinatamaan ng COVID-19. Alam niyo po, nung nakaraang Friday, kasama ng ilang mga kabataan po dito sa church, ay nagbabaksina po kami. And then, sabi po ng head nurse na nandoon, sabi niya, kinakailangan niyo na ho talaga mabaksinan ngayon dahil ang Delta variant nakapasok na sa tabako. Yun ho ang sabi. Okay? So, mga kapatid, although nandito na yung Delta variant, si Lord, inaasahan din natin darating. Mukhang huling variant si Lord na darating, the Alpha and Omega, upang tayo iligtas sa gitna ng pandemic. So, ngayon, inaantay lamang ho natin bumaba ang bilang kasi masyadong delikado. Yung sama-sama ho tayo na napakaraming mga kung magagaling sa ibang lugar, so hindi ho natin matiyak. So, pagka naging maayos naman bumaba ng 20, so magkakaroon ho tayo ng celebration para po sa ating Thanksgiving, ating pasasalamat sa Panginoon. Okay? So, for now, mananatili ho tayo online. Okay? Maging po ang ating pong mga kaloob sa Panginoon, mga tithes, offering, mission pledge po natin, online din po. Mayroon pong GCash account, si Sister Karen, so maaari niyo pong ihulog sa kanyang account. No? Sister Karen Fuentes or pakimessage na lang po siya. Okay, so i-check niyo po yung kanyang account at doon niyo na lang po ilagay upang patuloy ho nating ma-honor ang Panginoon at matugunan ang pangangailangan ng iglesia. So, yun lamang po ang ilang mga mahalagang announcement po natin. Manatili ho tayo sa Panginoon at ang pananampalataya ang papag-irani. Makita ang pananampalataya sa buhay ng bawat isa. Manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan, patuloy ka namin pinupurit, pinasasalamatan. Salamat po sa pagpapala ng iyong salita na ngayong umaga nagkaloob sa amin ng kapayapaan, kalakasan, at paalala upang magpatuloy kami kung ano man ang iyong pinasimulan sa bawat isa. At ngayon po, Diyos, hayaan mo anumang handog na mga kaloob meron kami. We pray na patuloy mo itong i-bless, na patuloy mong magamit sa kalalawak ng gawain mo. And I pray, Lord, ng sapat na pagkain sa hapag kainan ng bawat kapatiran, ng bawat kapatid na kasama ko namin ngayon online. We pray na i-bless mo po. At patuloy na tugunan ang kailang mga pangangailangan. Sino man po ang dumaranas ng mga kahirapan, I pray na higit ng mairali ng pananampalataya. Patuloy na mapagtagumpayan at paghawakan ang kaligtasan na iyong kaloob sa bawat isa. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa katotohanan aming natanggap ngayong umaga at dalangin namin ang pagpapala sa buong isang linggo. Patuloy mo pong iparanas sa bawat kapatiran. Hanggang sa muling pagkikita-kita po namin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Ikaw lamang aming pinupupurihan, itinataas at pinasasalamatan. Ito pong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Praise God.